Pagkatapos matambakan nitong Barangay Ginebra ng Meralco Bulls kagabi, lumakas na yung ugong-ugong na baka kinakailangan na makipag-trade nitong Gene Kings talaga. Totoo, walang duda na iniinta ng Ginebra yung pagkawala nitong si Scotty Thompson dahil sa kanyang back injury at wala pa ring timetable kung kailan ito makababalik. Pero mukhang isa pang kinakailangan ng Ginebra ay power forward para tumulong dito sa kanilang lineup. Ang sama ng nilaro ni Malonzo, 4 points lang ang na-shoot, 2 out of 10 at dahil dito lumakas na yung ugong-ugong na baka ito si Xavier Lucero ay kunin na ng Barangay Ginebra. Ang isang nakikita kong posibilidad dyan ay baka pumasok sila sa isang trade kasama itong isang team na nangangailangan din ng panalo. Itong Rain or Shine Elastopintes na 0-4 na. Ang isang posibilidad dyan, makukuha ng Ginebra ito si Xavier Lucero. Itong Rain or Shine naman, sa kanila mapupunta si Jeremiah Gray at si Nards Pinto. At dito naman sa Northport Batangpier, itong si Bo Belga at isang first round pick. O di kaya naman, itong si Belga at si Gio Mamuyak. Depende yan sa magiging transaction dito, pero maliwanag, ang pinaka nangangailangan dyan ay itong Rain or Shine at Barangay Ginebra. Oo, ang Ginebra ay 2-1 ang record. Pero nakita natin na maraming kulang doon sa lineup nila at kung itong back injury ni Scotty Thompson ay magiging pabalik-balik, magiging issue talaga yan para dito sa Gene Kings. At yung inconsistency dito sa kanilang forward lineup magiging problema din. So sa tingin ko, kinakailangan gumawa ng aksyon ng Barangay Ginebra para mapalakas yung kanilang lineup. Itong si Jeremiah Gray, mahusay sanang player yan. Yun nga lang, palaging injury prone. At itong si Nards Pinto, alam natin kung anong kaya niyang gawin. Pero syempre, ang Ginebra kung gustong kumuha ng quality player, kinakailangan ding mamigay sila ng mga players na magagamit ng ibang teams para maging balanse yung trade. So abangan natin kung ano mangyayari dito. Posible nga ba na itong si Coach Aldin Ayo ng Converge ay mapalitan na? Iyan ngayon ang pinagdedebatihan ng mga fans dito sa PBA, pati na dito sa tinatawag nating mga insiders. Ang sabi ng iba, hindi po pwedeng masibak itong si Coach Aldin Ayo dahil itong masamang laro ng Converge ay meron namang blessing ng management. Talagang gusto nga nila ay mag-tank para makuha itong si Justin Baltasar dito sa susunod na draft. Ang sabi naman ng iba, itong si Coach Aldin Ayo ay mapapalitan pa rin dahil hindi lang naman yung performance nila ang masama dito, kung hindi pati yung nilalaro o yung mga trades na ginagawa ni Coach Aldin Ayo ay naging questionable na. Nakita nga natin kung hindi nakailam yung management, yung upper management ng Converge, baka itong si Alex Stockton at si Justin Arana ay tuluyan na rin mag-request na umalis. Kung inyong matatandaan, itong si Jerry Cahanmisi, itong si Maverick Cahanmisi at itong si Jeron Teng, ganyan ang nangyari. Umalis sila nang hindi nakakakuha ng kapalit ng Converge at ang dami ng players na binitawan ni Coach Aldin Ayo. Lahat ng kinuhang mahusay nitong si Coach Jeffrey Carriazo na kanyang pinalitan ay inalis na doon sa team. Itong sila RK Ilagan, Abu Tratter, David Morel, si Tyrus Hill, Robbie Herndon, Taylor Brown. Ang daming mga magagaling na players ng Converge na nawala na ngayon. Kaya sabi nga nung iba, baka itong si Aldin Ayo, makuha man nila si Justin Baltasar o hindi, ay palitan na. Dahil hindi lang daw player ang kailangan baguhin dito. Tandaan natin itong si Shawnee Winston, nilagay ni Coach Aldin Ayo sa trading block ngayon. At naghihintay na lang tayo kung saan team siya mapupunta. At walang duda na lahat ng team sa PBA gustong makuha itong si Shawnee Winston dahil isa ito sa pinakamahusay na perimeter scorers ngayon. At isa pang dahilan yan kung ba't sila nagtataka, ba't siya gustong i-trade nito si Coach Aldin Ayo dahil siya nga ang perfect na complement dito kay Justin Arana at to sa kanyang inside game. Kaya dahil dito, wag na raw tayong magtaka kung itong si Aldin Ayo ay biglang mawala dito sa Converge.